Sinasabi ko sa inyo, nakauwi na si Sanjan. Pansinin pababa, ipos ang pagpupulong, ipos ang pag-arte, tapos ng eksperimento, ipos ang kompetisyon. Ang gwapo! Ngayon, ang swerte ko talaga. Makakakilala ng marami, mga gwapo sa isang pagkakataon. Medyo gwapo. Gwapo pa rin sa bansa. Angkop sa aking mga mata. Maghintay ka, Sanjan. Palagi mo akong tinitingnan bilang biological brother. Sa loob ng 10 taon, kailangan baguhin ng pagkakailangan para lapitan siya. Sanjan! Ikaw ay... Ako ang panganay na kapatid. Pangalawa akong kapatid. Nakakabatang kapatid ako. 10 taon na hindi nagkita. Hindi ko kayo nakilala. Sabi ko na nga ba, may mga gwapong biglang dumating sa kung saan. Jan, bakit mo nasabi yan? Gwapo kami. Maaari rin itong maging isang magandang deal. Tama yun, Jan. Hindi kami magkadago. Sabi ni Ninong, ang aking magiging asawa dapat pumili isa sa aming apat. Ang mga kuneho ay hindi kumakain ng damo. Huwag magbiro ang lahat. Pinag-uusapan niyo yung engagement nung bata pa tayo. Hindi ko natanggap. Pangalaw, pangatlo at nakababatang kapatid. Sa pagkakataong ito, gusto kong mag-base sa kakayahan ko. Kung hindi mamamatay ka sigurado. Dumating ang sasakyan ko. Punta muna ako. Tulungan mo akong dalhin ng bagahe pa uwi. Oo nga pala, help me say hi sa panganay na kapatid. Bye-bye! Tama. Nasaan si Kuya? Jan, kung babaguhin ko ang aking pagkatao para makilala ka ulit sa simula, mahal mo ba ako? Premyong ginto, pinakamataas na parangal sa pamamahayan. Ngayon itago ko ang totoong pagkatao. Subukan ko ang aking makakayan. Went yan! Ito ba yung sasakyan? Wow, Lamborghini! Lamborghini ba ito? Na nagkakahalaga ng ilang milyon. Magmaneho ng kotse sa bahay para tumambay. Trabaho naman, hindi kinakailangang magmaneho ng mamahaling kotse. Oh my God! Went yan! Napakayaman siguro ng pamilya mo. Alam ko, went yan. Tsak na isang mayaman na pangalawang henerasyon. Halika dito para maranasan ang buhay. Ang kumpanya ay puno ng mga mambobola. Buti na lang matalino ko. Sinabi ng ama ko, kumuha ako ng magandang kotse para mapahanga sila sa'yo. Itong kotse, ibinigay to sa akin ng ama ko nung ako'y 20. Limitadong edisyon to sa mundo. May 3 lang na ganito. Anong panahon na? Mayroon pa rin mga tao na sumasakay sa tram papunta sa trabaho. Huminto sa tabi ng supercar ni Miss Wentian. Kung ma-scratch, ibebenta ka, hindi pa rin nakakabayad. Ang kotseng ito ay sarili ko. Bakit ito lumilitaw dito? Di bale na, mas mahalaga ang premyong ginto. Hindi ko ma-reveal ang pagkatao ko. Tingnan mo siya! Pagtingin niya sa sasakyan, ay malapit nang lumuwa ang mga mata niya. Kung hindi dahil sa kanya, pagkatapos nitong buong buhay mo, hindi makita ang ganitong uri ng luxury car. Tama. Lahat ay nasa iisang kumpanya. Shitian, ikaw, tingnan mong mabuti. Kapag bumalik sa nayon, pwede ring magyabang. Dahil sa parehong kumpanya, paalala ko lang, maggagabi na. Hindi na ako makikipaglaro sa inyo, girls. Paalam. Kunwari ano, rustic? Nagsiselos kay Ate Wentian. Gabi na. Wentian, tara na. Tara na. Oy, tumigil ka. Nahuli ang unang araw. Ang sinipagan mong pera ay mababawasan. Teka lang, manager. Hindi ako late. Nasa saktong oras, oh. Late ang sinabi ko sa'yo. Intern ka. May lakas loob ka pang makipagtalo sa akin. Ilang tao pa? Huli na ang unang trabaho. Ilaan ang lahat ng pinagsapagan na pera. Manager, 1 minuto lang. Huwag mo nang ituloy. Oo nga, boss. Tinatangkilik lang namin ng ilang sandali. Yung marangyang kotse ni Wentian. Kaya kami na late. Ano? Isang intern? Anong luxury car? Yung Lamborghini. Sobrang mahal, boss. Yung kotse ay mas mahal kaysa sa bahay ni Miss Wentian. Lamborghini? Itong kotse, ang pinakamura ay 900 million din. Ano? Ate Wentian, gaano ka kayaman? Si Wentian ay 2nd generation. Dumating lang para maranasan ang buhay. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni boss. Miss Rachel, anak ng pinakamayamang tao, pumunta sa newsroom para magtrabaho. May pagkakataon bang madagdagan ng aking sweldo? Late lang ng 2 to 3 minutes. Sige, ganito na lang. Babayaran ko ang oras mo. Ha? Narinig ko kanina, anak ng pinakamayamang tao, pumasok sa aming kumpanya. Miss Wentian, darating ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinayaan mo sana akong pumunta sa pinto para sunduin ka.
Miss Wentian. Ikaw si Miss Kian, yung sinasabi ng mga tao. Chichen, Tian, hindi ba't parehas ang pagkakabigkas nito? Iniisip nila, anak ako ng bilyonaryo, laging nasa abroad. Mula noon, hindi kailanman isiniwala. Pagkakataon ko na to para samantalahin ang aking pagkatao. Gusto ko lang maging maayos. Ayoko nang masyadong madrama. Dakilang ginang, alam kong humble ka. Huwag kang mag-alala. Talagang wala nang magsasalita ng walang kwenta. Tama yan. Magtrabaho ka lang ng mapayapa di. Ganun pa man, hindi na kailangan naka-duty pa tayo. Babawi ako sa'yo. Sa tingin nila, si Wentian ay isang bilyonaryo. Halika. Pumasok ka. Oh, tara na. Mamaya sa timekeeping, tinutulungan ko ang lahat. Kailan mo gustong sumama pagkatapos? Oh, ikaw, bawasan ng lahat ng bayad sa attendance. Bukas, mag-review ka. Kung hindi, matatanggal ka talaga. Late naman sila, pero hindi mo binawasan yung sa kanila. Ako, binawasan mo. Ikaw kayo tanggalin ko. Nakikita mo ba na may CCTV camera? Kung tatanggalin mo ako, hahanap ako ng abogado. Ikaw, humanap ka ng abogado. Ikaw. Ano ka ba? Oo, gagawin ko talaga. Lumayo ka nga. Kawawang diablo na nakasakay sa isang electric bike. Maglakas loob din ng mangarap. Hanap niya parehong pagtrato sa kay Miss Wentian. Ano naman ngayon kung electric bike? Makakaiwas ka na nga ng trapiko. Pinagmamalaki ko naman. Aba, kung sino magsalitang mahirap, parang sino? Ang talas naman, suwo. Sabi ko nga ba, itong opisinang to, may kakaibang amoy lately. Parang amoy kahirapan. Kanina lang talaga, yung sasakyan ni Wentian, tiningnan niya hanggang halos lumuwa ang mga mata niya. Hindi ko alam gano'n siya nagsiselos. Anong silbi ng pagiging selosa? Ang kawawang diablo ay sumakay ng electric bike, nagtatrabaho habang buhay. Nigulong ng Lamborghini, hindi makabili. Shichan, dapat mong makita ang katotohanan ng kawawang katulad mo, nagmamaneho lang ng electric car. Yung electric car ko ay nabili ko sa sariling pera ko. Chi Wentian, itong luxury car, sa'yo ba talaga? Shichen! Anong kalokohang pinagsasabi mo? Paano niya nalaman na hindi sa akin yung sasakyan? Ang tatay ko sa nagtrabaho na housekeeper sa loob ng maraming taon. Hindi pwede. Kilala niya ang miyembro ng billionaire? Imposible. Siya ay isang hampas lupa lang. Paano siya magkakaroon ng ganong kakayahan? Hindi ka dapat gumagawa ng mga kwento. Anong kailangan mong patunayan? Tama! Miss Wentian, mula sa Lamborghini na to pababa, kung hindi kanya ang sasakyan, hindi pwede. Ito ay sa'yo. Shi-chan, yung kayabangan, huwag mong pasobrahan. Paano mo mapapatunayan ang kotseng ito ay hindi kay Miss Wentian? Narinig ko, ito ay isang kotse ng bilyonaryo. Bilang regalo sa kanyang kaarawan, 3 lang ang meron nito sa mundo. Isa na dyan, ang kotse na ito. Gusto talaga ito ng senyorita. Oo, gusto ko talaga. Kaya sinabi mo, kung sa'yo ang kotse na ito, kaya naaalala mo pa ba ang numero ng plaka? Napakahulugang sasakyan. Siyempre natatandaan niya yan. Miss Wentian, pakisabi sa kanya ang numero, niyaan siyang masampal na malakas. Oo, Miss Wentian. Mga ganitong klaseng tao, kita ang kabaong na lumuluha. Sabihin mo sa kanya, dali. Napakaraming sasakyan sa bahay. Bakit ko naman aalahanin? I see. Hindi sa hindi niya naaalala. Dahil ang plate number ay ang kaarawan ni Senyorita. Chi Wentian, masama kasi ang memorya mo. O nagsisinungaling? Oo. Miss Wentian, simpleng plate number, hindi mo maalala? Sigurado bang ikaw ang senyorita? Birthday gift, hindi niya maalala? Miss Wentian, hindi maaari yung mga sinasabi ni Shikian. At itong Lamborghini ay talagang hindi sa'yo? Siyempre akin yun. Ang dami kong regalo sa kaarawan ko, marami rin ang mga sasakyan. Hindi ba normal na hindi maalala? Shikian, na napakahirap na hindi man lang makabili ng kotseng tulad mo, focus lang sa mga menor na detalye. So, hindi mo kayang tandaan ang lahat ng plaka? Sa pagkakaalam ko, si Senyorita gustong ilink ang kahit ano sa kanyang kaarawan. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng plaka ay triple ang presyo at sobrang mahal. Hindi mo matandaan kung alin? Medyo exaggeration ba ito? Nakita ko ito sa hot search. Isang plaka ng lisensya. Maaaring mabenta ng hanggang 1 milyon. Miss Wentian, hindi ka ba mayaman na babae? Ang ginawa ng tatay mo para sa'yo, hindi mo maalala kahit konti? Ang hindi pag-alala ng mga numero ng plaka, dapat matatandaan. Damn it! Sino ang malayong tumingin sa mga plaka ng lisensya? Miss Wentian, kung ito ay iyong kaarawan, dapat mabilis kang magsalita. Imposibleng hindi mo man lang ba naaalala ang sarili mong kaarawan? Siyempre naaalala ko. Ito ay...
Oh, tatay, bakit ka ba bumibili ng maraming regalo? Ang lahat ng ito ay dahil sa Young Master. Binigay para sa'yo. Dahil ngayon ay hindi umuwi ang dalaga na maraming taon. Kaya sinabihan ako ng Young Master na ilipat. Ang ganda naman. Ibigay na sana sa akin ng lahat. Si Kuya. Bumalik ng mga Young Master. Tumakas ka. Kung alam ng Young Master, pinapasok ko ang mga tagalabas. Patay ako. Tiyuki, ngayon ang kaarawan ni Chichan. Linisin ang mga regalong ito. Pagkatapos ay dalhin ng mga kotse sa labas. Oo, Young Master. Kuya, kaarawan ni Chichan. Taon-taon nagbibigay ka ng regalo pero hindi mo man lang siya tinatawagan. Ang iyong ideya ay hindi simple. Kuya, tama ang pangalawang kapatid. Napakaraming regalo. Nasa box pa pero itinapon na. Dapat ganyan ang buhay ko. Ang kaarawan ko ay Mayo 20. Oo, nahanap ko na. Ito ay larawan sa umaga. Kinuha sa kotse. Panoorin niyo. 0520. Ang mayayaman ay nag-aagawan sa numerong ito, 0520. Ang mataas na presyo ay maaaring hanggang sa milyon-milyon. Wow! 1 million? Isang plaka, mas mahal kaysa sa Lamborghini. Miss Wentian, napakayaman ng tatay mo. Oh, mga maliliit na bagay tulad nito, hindi dapat banggitin. Miss Wentian, hinahangaan kita. Itong itsura ni Chi Wentian, halatang hindi maalala ang plate number. Bakit bigla niyang naalala yun? Di bale na, baka swerte lang. Manager, ano? Nabili na ang newsroom namin? Oo, agad akong nag-notify sa ibaba. Sabihin sa lahat ito, ang ating newsroom ay binili ni Kian Yu. Can you? Bukas may party. Ang kumpanya natin ay mayroong slot. Kian Yu, ang nangungunang kumpanya sa industriyang ito, itinatag ni General Mu sa loob ng 10 taon at naging unang negosyo sa industriya. Bukas kung makikilala ko si General Mu, pwede ko nang ipagmalaki ang buong buhay ko. Kian Yu, bakit may kampana ang pangalang ito? General Mu, siya ang pinakamataas na tao sa buong mundo. Maganda, mayaman, bata, mahinhin. Ang maaring maging karapat-dapat sa kanya. Isang tao lang ang pwedeng sumali. Kung ako na lang kaya, Miss Wentian, hindi ka ba ang senyorita? Kilala mo ba talaga si General Mu? Sabihin mo naman, dagdagan pa ng ilang slots. Hayaan naman sanang masali din kami. Paano ko nakilala si Mr. Mu? Ako at ang General ay hindi close. Huwag mong sabihin, lahat ng mayayaman kilala mo. Tama, kahit si Mr. Mu ay hindi alam. Siya, talagang isang mayamang babae. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi lang close si Sister Wentian. Hindi niya sinasabing hindi niya alam. Sister Wentian, sabihin mo kay Mr. Mu, tiyak na gagalangin ka bilang isang mayamang babae. Wentian, hindi lang kailangan tumawag. Hindi pwede. Hindi mo gustong tumulong sa aming silid-balitaan? Sister Wentian, huwag kang gumawa ng kahit ano. Kung hindi, ay matatanggal ka sa trabaho. Hindi ako matatanggal. Kailangan ko pang pumasok sa upper class. Ang lumang premyo ay eksklusibong pagkakataon. Hindi lang tawag. Ako, tatawagan ko si Mr. Mu. Wentian, ang aming newsroom ay nasa iyo lahat. Oh, okay. Batay kay Miss Wentian, kaya naman nakuha mo ang imbitasyong ito. Kailangan mong yumuko para magpasalamat kay Miss Wentian mamaya. Ang ganitong klaseng party, gusto kong sumali. Kailangan lang ng tawag. Kunwari iniinis si Miss Wentian, wala kang pagkakataong makibahagi. Huli na ang pag-iyak. Tama, Miss Wentian. Tumawag ng mabilis. Gusto kong makita kung paano siya nagsisisi noon. Ang gratitude party na Tian Yu, nagkakahalaga ng hanggang milyon. Sana ko kukuha ng napakaraming lugar. Padalian mo! Okay. Hello, Mr. Mu. Salamat sa pagtawag 0086. Mauna ka na. Ito, si Mr. Mu ay may ka-meeting. Wala nang oras ng mga maliliit na kwentong ito. Ang ating gratitude card. Mawawalan tayo ng pagkakataong makilahok taas na uri. Manager, sabi ni Shikian, kailangan nang tumawag kuha ng gratitude card. Chichan, kaya mo? Manager, kalokohan lang naman yan. Sa tingin mo, totoo ba? Nainggit lang siya kay Miss Wentian. Kilala ni Mr. Mu. Chichan, sinabihan na kita, ang kumpanya namin ay hindi isang lugar na walang ingat. Kung hindi mo makuha ang imbitasyon ngayon, umalis ka. Okay, kung kukuha ako ng thanks card, kayo ba guys? Kaya nyo bang manghingi ng tawad sa inyong kamangmangan? Kung makakuha ka ng thanks card, isusulat ko sa opposite direction ng pangalan ko. Okay, huwag magsisi. Hello, kapatid. Dalhan mo ako ng ilang card. Gratitude party ni Kian Yu bukas. Ito ay tapos na. Shikian, maaari ka bang mag-isip ng konti? Sa tingin mo ay big shot ka. Isang tawag sa telepono, makakakuha ka ng thanks card? Kapatid ng bansang taga-bundok, akala mo kaya mo kong sinungalingan? Tingnan natin. Teka lang, sino ang nakakaalam? Nagpapalipas ka ba ng oras? Kailangan ba nating maghintay? Bakit ka nagmamadali? Sa tapat ng iyong pangalan. Ikaw! Konti na lang at malalaman mo na.
binigyan ako ni Keanu ng thanks card. Gusto niyang imbitahan ang lahat. Tauhan sa kumpanya na makilahok sa kanilang pagtitipon. Ano? Inaanyayahan tayo ni Keanu? Diyos ko, tiyak na walang ibang kumpanya ang magkakaroon ng parehong trato sa ating kumpanya. Ang kumpanya namin, kat na talaga. Ngayon, oras na para tuparin ang pangako. Huyang? Tiyak na hindi ito magandang pakinggan. Shiken! Kang masyadong magmayabang. Ano mo nasabi na ang thank you card na ito ay nakuha mo? Ang katotohanan, hindi mo pa rin ba aaminin? Anong uri ng tao si Shichan? Hindi pwede. Thanks card, tinulungan niya tayong kuha ito. Posible. Taga-bundok kaysa electric eye. Paano siya magkaroon ng ganyang dakilang kakayahan? Tama! Nandyan si Keanu na nagpadala ng card sa manager. Kung siya ito, ay tiyak na kailangan ipadala ito sa'yo. Oo. Ako ay president assistant ng Keanu na nagpadala sa akin. Kaya dapat lang dahil sa utos ng general, hindi ganon si Ate Wentian. Tinawag na general mo. Kaninong credit ito? Hindi ba halata? Oo. Ngayon lang nag-utos ang general. Sasabihin daw sa naayusin. Sabi ko, itong taga-bundok na paano magkaroon ng malakas na loob. Nakuha ko na, probinsyano. Nanluloko ko lang. Tama. Sinabi niya na si general mo ay abala. Walang oras upang harapin ang maliit na bagay. Ngayon daw ay utos ng general. He went yan. Nagbago ba ang isip ng general? O nagsisinungaling lang siya? Hindi ganoong klaseng tao si Sister Wentian. Hindi tulad sa'yo na taga-bundok, isulat, pangalan na pabaliktad. Ngayong araw, tuturuan kita ulit. Yang hoy, sabi ko, ang mga thank you card na ito ay galing sa akin. Ikaw, bakit ka ba gumagamit ng gayong kasuklam-suklam na paraan na maaaring lokohin ng mga tao? Isipin mo ang iyong sarili ay isang marangal na tao. Ang katotohanan, huwag niyo akong sisihin. Shiken, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang lokohin ang mga walang utak na mga tao. Malinaw, tad na ang iyong kasinungalingan. Ngayon, galit ka sa amin? Paano? Hindi ako bilyonaryo. So, ikaw? Siyempre ako yun. Ikaw ba? Ang bilyonaryong anak? Sabi ni Miss Winchan, siya ang bilyonaryo. Pero card mula kay Tianyu. Pareho silang tumawag. Di pwede. Si Shikian, ang tunay na mayamang babae. Shikian, may hangganan din ang pagsasalita ng walang katotohanan. Kaya ko ng libo-libong sasakyan kung sino ang peke masasabi mo sa isang tulyap. Hindi pwede. Ang milyong botse ay sa'yo din. Umalis ka na. Ba ako nanalo ng Gold Award. Hindi ko kailangan tong mga walang kabuluhang pahayag kong pagkatao. Depende sa iniisip mo. Hindi na tayo magpanggap. Shikian, kung magaling ka, tingnan natin bukas. Mr. Mu, sa wakas, kilala na nga ang isang tulad mo. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang mga ito sa'yo. Mga party na ganito, di nasali. Kita kong hindi ka naglakas loob na lubaho. Sorry naman, isang tulad mo. Kahit pumunta ka, nagkakahiya. Tama! Kung sasali ka, magiging biro din. Isang party tulad ng kay Keanu, dapat magsuot ng formal na damit. Ikaw, takot siguro ng walang disenteng damit. Shikian, talagang mahirap ka. Kahit disenteng damit, wala rin. Kaya kung maging maawain, papahiramin kita ng isang set. Wow! Ang damit ni Wentian, sa ganyan ay tiyak na hindi mura. Ngunit papahiram lang ng taga-bundok? Ang bait naman. Shichan, nakikita mo, ipapahiram niya sa iyo ang damit niya. Tuwing hindi mo siya pasasalamatan. Sinasabi ko sa iyo, ang party na ito, gabi lang na dito your office. Kung hindi ka pupunta, umalis ka na. Okay. Di ba party lang? Dan pupunta ako. Oh, ang babaeng ito. Ito ang banquet room. Hindi sakto ang damit mo. Hindi ka maaaring makapasok. Yung outfit ko? Anong problema? Ito ang dinner party ni Jianyu. Wala ka man lang ng saktong damit at gusto mong pumasok, umalis ka. Dali. Ha, may invitation ako. Sandali lang. Andito. Kita ko na mula pa sa malayo. Amoy kahirapan na. Kaya naman pala, may isang taga-bundok. Guys, tingnan mo yung suot niya. Ang isang punit na damit ay nangangahas pang dumalo sa party. Huwag mong sabihin galing sa editorial yan. Kung hindi ito ay magiging lubhang nakakahiya. Shikian, maaga mong sinabi na wala kang damit. Bibigyan ka naman ni Miss Wentian. Dati napakalakas ng bibig mo. Ngayon, nawalan ka na ba ng bibig? Shikian, ngayong nagsisi ka at nagmakawa sa akin. Huli na, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Maghanap ka na ng lugar at magtago ka na. Kakahiya naman at nabigo kita. Never akong nagmakawa sa'yo. Kapal ng mukha mo. Sa kabaligtaran, gusto kong makita na isuot mo tong damit. Paano ka ba papasok? Pinapaalalahanan kita ng sabi ng manager. Kung hindi ka makadalo sa party ngayon, umalis ka na lang. Tara na nga. Ayokong ma-misunderstood ng iba. Nakasamahan natin siya. Tama! Ayokong makisama sa taong tulad sa'yo.
Bakit hindi ka na umalis para sumali sa party? Kailan pa ba nagsimulang mag-check ng damit? Isang mahirap na katulad mo. Alam kong gusto mo lang pumasok ng palihim. May invitation ka ba? Kung wala, huwag mo akong sisisihin sa pagiging maras ko dahil gagawin ko talaga. Ikaw ay guard lang na hindi sinusunod ang normal na proseso, ngunit nagbabase ng mga damit. Ngayon gusto mo akong saktan? Opyo, kawawang diablo. Lakas ng loob mong sumenya sa akin. Ngayon, dapat kitang turuan ng leksyon. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Gusto mo bang mamatay? Sinong bulag ng hasnas ng tukin ako? Si Mister! Tumahimik ka, bobo. Hindi ka natatanggapin ni Gianyu. Umalis ka. Okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Ikaw ay... Hindi mo ako kilala. Ngayon, ito ang paraan ng pakikipagkilala. Ngunit out of date na. Ganun pa man, gusto kong magpasalamat. Chichan, hindi mo ako nakilala. Kaya hindi mo ako titignan na bilang kuya lang, di ba? Anong sinabi mo kanina? Wala akong sinabi. Tinanong ko lang kung sino ka. Maraming salamat talaga ha. Ako ang kapitan ng security team. Nasa tungkulin ko yon. Hindi mo kailangang maging magalang. Oh, tama. Oras na. Kailangan ko pang magpatrol. Alis na muna ako. Ngayon, ang mga nagpoprotekta sa bansa, mga gwapo na din. Tagal-tagal na rin simula nung nakauwi ako. Sobrang old. Tama, ang sabi ng kapatid ko ay naghanda siya ng regalo para sa akin. Hindi ko alam kung ano, ngunit nakakataka. Kailangan ko sigurong puntahan. Surprise! Surprise! Oh, mga kuya ko, bakit kayo nandito? Chan, ngayong araw, sumasali ka sa party. Siyempre kami, dapat dumalo. Chichan, dapat mong makita ito. Galing sa kuya mo, itong damit. Halika, tingnan mo. Gusto mo ba? Napakaganda. Ito ay isang klasikong damit mula sa House 8. Chichan, siguradong magugustuhan mo ito. Mas bagong style itong damit. Noong 12 taon pa lang si Chichan, ay pedala ko na ito. Chichan, bumili ako ng ilang mga antigo mula sa ibang bansa para sa iyo. Mas gusto mo ba to? Antigong koleksyon ito. Oh, high-tech na tayo. Huwag na kayo magbigay ng mga antigo at mga lumang bagay-bagay. Di bali na. Chichan, tingnan mo kung anong inhanda ko para sa'yo. Nahanap ko ang paborito mong sastre upang magdisenyo para sa'yo. Mas gusto mo ba to? Oh, Chichan, alin ang pinakagusto mo? Ito? Ito? Pumili ka. Ito sa akin. Sandali nga, tumigil muna kayo. Sa totoo lang, Miss Ken-Ken, ito ang damit ng boss na inihanda para sa'yo. Wow! Napakaganda nito! Ito ang pasadyang ginawa ni boss para sa'yo. Pinakabagong limitadong edisyon na mula sa House, kaya itinago na lang ang logo. Sana magustuhan mo. Sabihin mo sa kanya, gustong-gusto ko talaga to. Pero, simula nung bumalik ako, ilang araw na nakalipas, ngunit hindi ko pa siya nakikita. Ay, nako. Na-background na naman kami. Ang talas talaga ng panganay na kapatid. Tama! Talagang tunay na isang mayaman na binibini. Ate Wentian, talagang napakaganda ng damit na ito. Malamang nasa 700 milyon to. Ate Wentian, suot ko lang ang party dress ng House 8. Company party lang. Pero nakasuot ng ganong kamahal na dress, sino kaya siya? Si Sister Wentian ay isang mayamang binibini. Huwag niyong sabihin ilang milyon lang. Yung ganyang damit ng mga bilyonaryo na marami siya. Tama ba, Wentian? Isang damit lang? Ito'y isang company party. Kaya pag kumbaba lang tayo. Tatay! Chan, bakit ka nandito? Chan, tingnan mo, dali. Lahat o ay mga damit. Binili ng mga young masters para sa dalaga. Kaya dinala ko sa'yo. Ito ay hindi kailanman isusuot bago lahat. Hindi ko maintindihan ang utak nitong mga young master. Yung senyoritang bunso nila nasa ibang bansa na nga, pero naghahanda pa rin ng mga regalo araw-araw. Dahil mahal yon ng mga young masters. Tatay, ang gaganda nito. Bagay to sa iyo. Iuwi mo na. Oo! Go. Yung magkaroon ng magandang damit tulad nito, tiyak na iba ang pakikipagtungo ng company president sa akin. Magsisimula na ang party! Tingnan natin ngayon, kawawang diablo na si Sutien. Hindi talaga siya makakadalo na hindi man lang makabili ng disenteng damit. Siguradong hindi siya papapasukin ng guard. Wow, tingnan nyo! Napakaganda naman! Sino sa tingin mo yun? Ang ganda, tapos mukhang maamo. Ganda naman. Huh?
Sino ito? Sino itong mayamang babae? Tingnan mo, narito ang pangalawang ginoo ng pamilya mo. Napakaganda ng dalaga ngayon. Dumating na rin yung pangatlong young master. Napakaganda talaga ni Chan-Chan ngayon. Dumating na rin yung pang-apat na young master. Kahit ayokong pumuri, pero aminado akong ang panganay na kapat ay may mahusay na mata. Mga kuya kong gwapo, tumigil nga kayo sa pagpupuri sa akin. Nahihiya ako. Pero bakit hindi ko nakikita si kuya? Si Kuya? Tanungin mo siya mismo. Pero paglapit niya sa akin, nakakakuha ng atensyon sa lahat. Pwede bang pasimple lang? Kaya mauna na ako. Huwag niyo akong sundan, ha? Kita mo, naiinis siya. Sinabi ko na eh. Yan ang problema sa inyong dalawa. Tama. Kaya, bakit hindi muna tayo pumunta sa break room? Tignan ng kapatid. Ano kayang magiging itsura niya? Tayo na. Sino yun? Ganun kataas ang ugali. Hindi ba itong anak ng pinakamayamang tao? Isang kawawang demonyo na nakasakay sa electric bike. Napakagaling magpangga. Hindi pwede. Ang damit na suot niya, hindi ba ito yung pinakabagong damit mula sa Housey? Balita ko hanggang milyon ang halaga. Hindi isang mayaman na nasa pangalawang henerasyon. Karaniwang hindi makabili. Ngunit ito ay makikita sa party. Isang probinsyana, paano siya makabili? Pinakabagong limitadong edisyon ng Housey. Kanina lang hinarang ng security guard ang siguradong peke ang suot niya. Tama yan! Sa itas hanggang sa ibaba tingnan, walang kahit isang logo. Siguradong peke. Shiken, nagsusuot ka ng mga pekeng gamit, kailangan ding medyo maayos. Ito ay peke sa unang tingin. Sinuot mo ito, hindi ka ba natatakot na mawala ng mukha? Itinuring na peke ang ibinigay ng panganay na kapatid. Maaaring magtago ng mga logo ang mga high-end na item. Paano? Hindi mo alam? Paano? Hindi mo alam? Itong probinsyana. Paano mo nalaman ang mga ganung bagay? Paano hindi malaman ni Wentian? Paano hindi malaman ni Wentian na ang suot niya ay mga luxury item? Tama ba, Wentian? Syempre. Paano ko mabibigyang pansin ng maliliit na bagay na ito? Si Miss Wentian lang ang mayamang babae na maaaring tangkilikin ng mga ito. Isang probinsyanang katulad mo ay hindi nahihiyang sumuot na hindi high-end item. Nakikita ko, hindi bagay sa pamilihan. Isa rin itong damit mula sa isang tailor shop. Lumalabas na peke, nakasuot ng mga pekeng damit at naglakas loob pa rin magyabang. Ang dalaga pa rin. Ang dalaga pa rin ang may magandang suot. Parehong klase ang mga gamit niya. Bakit ganun? Ang binigay ng panganay na kapatid. Tinitignan mo, lalaka? Si Wentian, kung ano ang nasa katawan ay kung ano ang damit. Mga ilang daang libo. Hindi sa isang peking tulad mo, ito may maihahambing. Huwag na nating pag-usapan ng damit na suot ko. Kung peke ba o hindi. Si Wentian, sa'yo ba talaga ang damit na suot mo? Paano niya nalaman na hindi akin ang damit na ito? Chicken! Wala ka talagang muka. Lalo mo pang ginarit si Wentian. Ang kawawang katulad mo, piraso ng tela. Hindi mo mabili? Tama. Nakikita kita. Hindi pa makakain ng ubas, pero nasabing maasim ang ubas. Mahirap ka, yun lang. Nagsiselos ka sa akin? At sabi mo rin, hindi sa akin ang damit na to. Nakakadiri ka. Gusto mong patunayan hindi kita sinisira? Pumunta ka sa official website at suriin kung sino man ang bumili. Di Wentian, mga has ka ba? Tama yan! Narinig ko ang mga item ay pasadyang dinisenyo. Maaaring nasa website, hanapin at mamimili ng presyo. Dahil sinusubukan ng naipahiya ang kanyang sarili. Oo, Miss Wentian. Ngayon ay titingnan ko to para sampalin ang mukha niya. Ano? Maaaring matrack ang pinamimili? Anong problema, Wentian? Shinchan, batay sa kung ano ang sinasabi mo, kailangan kong hanap ka ba kung madaling kausap? Tama! Miss Wentian, bakit hindi natin suriin ito sa damit na suot mo? Tenyo din, kung gusto mong suriin ang mga bagay sa iyong katawan. Okay, walang luha hanggang hindi makikita ang kabao nga. Kaya hahanapin ko ito. Bakit ang tiwala niya? Hindi pwede. Di ba ang mga damit mo sadyang dinisenyo talaga? Paano ito posible? Siya ay isang probinsyana. Bakit sadyang dinisenyo? Sumakay nga lang din ng electric bike trabaho. He went yan. Ang mga kasinungal malalantad. Shichan, sasampalin mo ba ang sarili mo mukha? Ito ay malinaw na nakasaad sa itaas. Tiyan. Nakikita kong sinusuri mo ang damit ni Wentian. Magkunwaring sa'yo? Tama! Ang pagbigkas ng Tiyan. Hindi ba Wentian yan? Shichan, hindi mo ba iniisip ang pagbigkas at ng pangalang Wentian ay pareho? Ay maaaring maging peke ang totoo kung sino ang totoo at kung sino ang peke ay malinaw sa iyong mga mata? Ito ay isang English website. I-translate nyo lang ang Chinese. Ki Wentian, sigurado ka na ba? Ang Kian ay binanggit sa iyong pangalan? Ki Wentian, nakikita mo?
Dapat ko na bang i-switch to Chinese? Siyempre kailangan. Ngayon, isang hakbang na lang ang natitira. Paano mo mapipigilan? Shi-chan, hindi ka ba natatakot? Kung gusto mong huminto, huli na. Sister Wentian, hayaan mo siyang magsuri. Gusto kong makita kapag nabunyag ang katotohanan, paano mo mapangangatwiran? Shi Wentian, nakikita mo? Ako? Sister Wentian, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo sa kanya na baguhin. Tama, Miss Wentian. Kung ititigil ito ay mapapatunayan na ikaw ay may kasalanan. Ang tagal naman, maaaring itong marangal na ginang ay peke. Baguhin mo. Sige, switch sa Chinese. Up! Hindi ako makatayo. Shiyan, okay ka lang ba? Shi Wentian, hintayin mo ako dyan. Mamimili. Shiyan. May pera ka para makabili ng mamahaling damit? Ito ay limitadong edisyon na espesyal na design na hindi mabibili ng mga mayayam. Sa edad kong to, nakikita ko ang milyon-milyong halaga ng mga damit. Buhay na ito, turing na kasiyang-siya na. Ang damit, libong milyon. Paano ka makakabili? Ano ang kanyang pagkakakilan? Ordinaryong hapunan lang, pero 1,000,000,000 costume? Narinig ko, ang bilyonaryong anak na babae ay nakikilahok din. Hindi pwede. Ang prinsesa na ito ay peke. Siya ang tunay na prinsesa. Hindi. Dapat magpapakumbaba ako kung hindi mabubunyag ang aking pagkatao. Takot akong may mangyari na naman. Isa siyang probinsyan. Paano niya ito isusuot ang produkto ng Housey? Sigurado ako, ka sa matandang lalaki, di ba? Shikan, huwag kang masyadong peke. Ito'y naging paraan, Shikan. Nakakadiri ka? Anumang pera ay magagawa. Saan nang galing ang pera ko? Hindi mo kailangan mag-alala. Yon ay oras na para kalkulahin ko ang damit na sinira mo. Shi-chan, ang bastos na to. Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Man lang kayang bayaran kung ibenta ko pa. Kayang magbayad? Alam mo, tong damit na suot ko, mang beses na mas mahal sa sayo. Shi-chan, huwag mong isipin na makakakapit ka sa mga mayayaman. Isang tulog lang nakasama. Hindi ko talaga alam. Bakit hindi ka nahihiyang magpakita? Hindi ka pa rin humihingi ng tawad kay Miss Wentian. Kung hindi, gagawin ni Miss Wentian. Mamamatay ka na walang libing. Tama, Shikan. Ngayon, lumuhod ka para humingi ng tawad kay Miss Wentian. Siguro, Miss Wentian, galang ka bilang isang kasamahan. Tawarin ka. Pasensya na ha. Takot kayong malaman kung sino ang bumili? Nadya mong sirain ang damit ko. Siya muna ang humingi ng tawad. Hindi ba tungkol lang sa pera? Sapat na ba ito? Bayaran na lang kita, okay? Materyales sa damit na ito, mawak to ng alak, hindi na maisusuot. Ang orihinal na presyo ay 2 milyon. Bayaran mo ko, 1 milyon lang, ayos na. Shikan, baliw ka na yata dahil sa kahirapan. Ang damit ni Sister Wentian, kakahalaga ng ilang milyon. Naglakas loob kang humingi ng 2 milyon? Nakikita kita. Dahil mas mayaman si Sister Wentian, kaya humingi ka ng marami. Shikan, nagulat ako dahil sa pera nang walang anumang paraan. Alam na ako ay isang bilyonaryo, kaya gusto mo akong lokohin. Sinungaling ako sa'yo? Ang limitadong edisyon ng mga item mula sa Housey, isa lang sa mundo, bibigyan kita ng 10 milyon. Ito ay diskwento para sa'yo. Ang limitadong edisyon mula sa Housey ay pasadyang disenyo rin. Muna sa house, tanging mga VIP na cost. Talagang hindi makakabili. Diskwento talaga ang 100 milyon. Tama, kung gumastos ako ng 1 million para bumili ng limitadong edisyon na damit, magiging masaya na ako. Narinig mo? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Malinaw na ikaw ay isang bilyonaryo. Nais mong bumawi, dapat 10 milyon. Wala ka rin. Gusto mo bang mag-default sa utang? Nagbibiro ka ba? Si Miss Wentian ay isang mayamang tao. Isang buwang baon niya ay siguradong hanggang milyon. Paano hindi magkakaroon ng 10 milyon? Tama. Wentian, dinala mo ang iyong card. Ihagis mo sa ganitong klaseng mukha ng tao. Isipin mong itaboy ang pulubing ito. Key Wentian. Daming tao ang nakatingin. Babago ang isip mo, di ba? Paano posible? Ko lang. Saan ako makakahanap ng 10 milyon? Walang pera? Huwag kang mag-alala. Himuko ka lang at humingi ng tawad. Sige. Ko ka ng 10 beses. 1 beses, 1 milyon. Tapos na ang kabayaran. Yan na yumuko at humingi ng tawad, nakikita kong pagod ka na sa buhay. Tinutulungan kita. Ang ilang pagyuko ay ilang milyon. Kahit anong isipin ko, talo ako. Di ko hahayaang magdusa. Mayroong 30 million sa card na ito. Ang natitirang balanse, isipin mo na lang, pinapalis, pangit na tulad mo. Dapat bayaran mo ko. Pag iniyuko mo ang ulo, tamaan ng malakas. Ruduhin ko masaya. Gagantimpalaan din kita ng konti.
30 million? Probinsyana, pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera sa buhay ko. Kunin mo ang pera, bilisan mo at yumuko ka. Hingi ka ng tawad kay Wentian. Tama, bigyan mo pa ito ng ilang yuko si Sister Wentian. Pasayahin mo siya. Ito ay mabuti kaysa sa pagtrabaho sa buong buhay mo. Anong tinatawa mo? Sa pagkakaalam ko, sa card na ito, ang pinakamataas na balanse ay 1 milyon lang. Key Wentian, sa card na ito ay 30 million nga ba? Ano ang alam mo, probinsyana? Batay sa mga ari-arian ni Wentian, taas pa ang balanse sa card niya, higit pa sa pag-unawa mo. Di ba ito normal? Tama! Si Miss Wentian ay isang bilyonaryong babae. Maaari rin siyang kumuha ng 300 billion. Yan ang bilyonaryong babae. Paano ka magsisinungaling para sa 30 milyon? She can. Anak ako ng pinakamayamang tao. Paano ko aalagaan ang maliit na pera? Sa kabaligtaran, ikaw nga yung walang pera upang bayaran ang damit na ito. Yumuko ka, humingi ng tawad sa akin. Sige, dahil hindi ka lumuluhan ng hindi nakikita ang kabao, pagkatapos ay gawin ko to sa'yo, kaya tahan tayo, babayaran kita. Kumusta ka sa akin? Meron ba sa card na ito ang 30 milyon? Ayos ba? Sister Wentian, mayag ka. Ang iyong damit ay kakahalaga ng daan-daang libo. Paano makakasakay ng electric bike ang isang probinsyana? Tama yan, Sister Yukian. Nakikita kong nagpapanggap lamang siya. Sige, pustahan. Pero kung hindi ka nagdadala ng pera para bayaran ako, lumuhod ka sa harap ng lahat. Buka, beses kang humingawad sa akin. Malis kayo? Sige. Kung wala kang 30 milyon sa card, manda ka sa pagyuko ha. Hello kuya, pakihanda naman ng pera at dalhin mo sa akin. Oo, cash. Shi-chan, nagpanggap ka na totoo? Alam mo ba kung ilang milyon ang cash? Kung magkano ba, tingnan mo ng ganito, ng 100,000 yuan, di ba? Shi-chan, may hangganan ang pagsisinungaling. Sino ka sa tingin mo? Tumawag ka lang at may magbibigay ng ilang daang libo? Nakakatawa. Shi-chan, sa tingin ko, magsinungaling ka pa sa sarili mo. Ngayon, lumuhod ka, yumuko ka para humingi ng tawad kay Miss Wentian. Hindi masyadong nakakahiya. Nagsisinungaling man ako, hindi? Malalaman natin yan. Chika, sa tingin mo, walang kumuha ng 2 maleta, ay maaari mo tong dayain? Buksan nyo! Hayaan yung suriin. Paano? Kailangan nyo bang kumuha ng money detector para suriin ang ito kung totoo o peke? Paano kung totoo? 2 kahon lang ang damit na ito. Damit na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi sapat ang iyong 2 maliliit na maleta. Tama! Milyon-milyong pera. Ito ay higit pa doon. Huwag mo kaming subukang lokohin. Naglabas ng maraming pera sa isang pagkakataon. Siya ba ang bilyonaryo? Nagkakaloka! Labas ng 30 milyong card, sa ay direktang kumuha ng ilang milyong pera. Hindi ko rin masabi ang pagkakaiba. Sister Wentian, totoo ang lahat. Bobo, hindi ko pa nakikita sa sarili ko. Bumalik ka! Sige, sige. Key Wentian, ngayon, ikaw naman.